Oh, seryoso ito. Of course, seryoso naman pinag-usapan natin kanina. Pero gusto lang nating pasahin ang mundo natin dahil talagang wala tayong magagawa. Tataas ang presyo. It is about time na sabi ng Senado dagdagan. Lala po ang tama nung may school. Ambulansya pa, nakabundol. Ano nangyari? Sir Jay, nasa linya JR. Sir JR, magandang umaga po sa inyo. Although hindi magandang umaga nyo, pero still, good morning po sa inyo, Sir JR. Sir, yes sir. Good morning po, Kabrigada, Kap Sandy, at good morning po sa lahat ng nakikinig ng ating programa. Magandang umaga po sa inyo. Opo. Kumusta na po yung si Mrs. inyo, Sir JR? She's still not okay. Hindi pa rin okay si Mrs. hanggang ngayon. And based dun sa assessment, kasi from James Gordon, dinala namin siya sa Angeles, Pampanga. So, to conduct a more comprehensive medical assessment sa asawa ko. At malala po ang tama nung misis ko, lalo na sa head injury, no? Talagang lumobo yung ulo ng asawa ko at maga yung kalahati ng mukha niya at basag yung tanga. Naku! Ng misis ko, so she might undergo multiple operation anytime this week. At dahil sa ginawa ng driver ng taong yan. Okay. Pero nakakausap niyo pa si Mrs. ninyo, Sir JR? Opo, nagising po siya sa James Gordon. And pinipilit yung kausapin niya asawa ko kasi ayoko siyang matulog eh. Sabi ko, huwag mo ipikit mata mo. Gusto ko maayos ka at alam niyo na, siyempre natatakot din ako dahil napaka-critical doon nangyari sa kanya eh. Nakikita ng buong ginawa ng taong yan. Okay. Naikwento niya ba sa inyo, Sir JR, nung nangyari? Paano? Wala po siyang matandaan, bigla eh. Pero po, ang kinuwento niya sa akin after few hours na nagising siya nung nagpahinga siya sa James Gordon, ito po ang nangyari. So, Feb 19, kahapon, at around or between 5:15 to 5:45 a.m. sa may SBMA at napasok po siya sa trabaho sa Lindbergh. Yung time na yon. So, alam niyo po yung crossing dyan sa may Pure Gold Junior Oil at Petron Gas Station. Dito Yes, sir. meron po Yes, sir. tayong mga Sargonaut yan, Sargonaut. Oo. Argonaut Highway, tama po. So, sa Argonaut Highway, so, may mga functional stoplight tayo may kita dyan. So, nung nakita ng asawa ko na nag-green light na sila, yung stoplight nila naka-green light na. At yung ibang sasakyan naka-full stop dahil nga po sila ay naka-green light, syempre go na sila misis. Umandar na sila misis, sakay ng kanyang motor, at suot ang kanyang helmet, papasok sa trabaho, isang hindi inaasahan na aksidente ang nangyari. Binangga ng driver ng ambulansya na ang sakay ng ambulansya ay hindi bababa sa 10 at ang pasyente nilang sakay ay hindi naman pala emergency dahil scheduled for check-up lamang para sa chemotherapy yung tao. Ayun. Hindi emergency ang sakay ng ambulansyang bumangga sa asawa ko at hindi lalong life and death situation ang pasyente ng driver na bumangga sa kanya. Aroy. So, hindi siya... Ambulansya ito ng Palanginan, Iba, Zambales. Yan ang muntik tumapos sa buhay ng asawa ko kahapon ng madaling araw. Aroy, oo. Oh, talagang... Talagang po, Sir Kap Sandy, dumating po ang first responder natin dyan sa crime scene. Ayon sa driver ng ambulansya na umamin din sa mga police dyan sa Station 1, sa Traffic Enforcement Group, ang unang responder dyan ay SBMA LED police area, headed by the most incompetent, Mr. Laksamana. Pangalawa, dumating sa crime scene, it's yung SBMA IIO, headed by Rodel Del Rosario. So, yung mga enforcer na yan, law enforcement agencies na yan sa SBMA, nandun sa area, nakahiga at walang malay. Basag ang mukha ng misis ko, lumobo ang ulo at duguan sa kalsada ang asawa ko. Ito ay dahil sa isang driver na walang pakundangan magmaneho sa kalsada. Nang dumating ang rescue, Sir Kap Sandy, sa area para itakbo agad si Mrs. sa James Gordon Hospital,
Naiwan naman sa crime scene ang SBMA IIO Traffic Investigation Unit at SBMA Police kasama nung nakabangga. Pero ito po ang hinanakit ko eh. Pagkatapos nilang kausapin ang suspect na bumangga sa misis ko, pinaalis nila ang suspect sa crime scene. Hindi inapprehend, hindi hinuli. Please take note. Pinaalis ang suspect sa isang serious vehicular accident na dapat on that very moment apprehended na dapat yung tao at nakakulong na. Ganun kabobo at ka-incompetent ang mga rumisponde nung madaling araw sa SBMA dyan sa vehicular accident na yan. Kaya tumiradyo ako, papunta ako Manila BGC dapat kahapon eh. Nang tumawag sa akin ng mga rescue. At ang ginawa ko, nagulat ako dahil siyempre di ko inaasahan mangyari yan. Dumiradyo ako agad sa hospital sa James Gordon dahil yun na-report sa akin ng mga rescue. At tumawag ako kay Tito Major Pablo sa OTMPS. Police station 1, pumunta rin ako. Nagtanong ako sa mga tropa kung mayroong vehicular accident reported sa kanila. Ang sagot sa akin, wala. Bumalik po muna ako sa ospital para i-check yung asawa ko. Pero nang dumating ang ibang family members sa ospital, at around 1 p.m. pumunta po ako sa LED. Doon po ako pinagpasapasahan ng mga yan. From LED Police, pinasa ako sa IIO. From IIO, pinasa ako sa PNP Traffic Station 1. So, wala akong makuwang sagot sa kanila eh. Lalo na sa IIO. Sa SBMA IIO, wala akong makuwang sagot eh. Kung ano talaga ang totoong nangyari, nasaan yung tao, bakit wala sa custody nyo yung taong bumangga at muntik pumatay sa asawa ko. Ang SBMA Police at IIO sinasabi sa akin, pumunta ka na lang sa Station 1, andun na kasi ang kaso, hawak na ni Sergeant Ogati at Biernes. So, ang ginawa ko po, lumapit na ako sa Office of the Chairman ng SBMA, headed by Sir Ed Alinio. However, nang pumunta po ako sa office niya, Sir, kahapon, wala po kayo doon, nasa meeting po yata kayo. Nandun naman po si Attorney Bon. At ako po saludo sa inyo, sir. Attorney Bon, thank you so much for helping me and accommodating me yesterday with regards to this vehicular accident. So, at around 8:30 p.m., doon lang po sumuko yung taong yan after so many calls ng PNP. Kagabi, kasama ang isang kagawad nila para harapin yung ginawa niyang kaso. Okay. Siya po ay nasa Police Station 1 na ngayon na may hawak ng kaso. Okay. Sige po. Kami po ay kahit paano siguro doon sa mga nakikinig natin, no? We'll try to help sa JR. Sa mga kahit paano merong kayong mga savings dyan, matulungan natin kasi malaking operation nito. Malaki po. At hindi ko rin inaasahan to kasi I was very ready with my new endeavor sa BGC for my training, for my 2 weeks training sa isang company sa Manila. Hindi ko inaasahan to, Cap Sandy, itong nangyari na to. Kaya isa lang naman ang tanong ko sa SBMA Police at IIO. Makinig kayo. Paano na lang kung mahirap na tao ang biktima dito, walang pera, walang padrino, simpleng mamamayan ng Olongapo? Tutulungan nyo ba? Ano, dahil sa Lindbergh lang nagtatrabaho ang misis ko, kaya hindi nyo masyadong inasikaso? Bakit mo pinakawalan ang nakabangga nung time na yon sa misis ko na muntik tumapo sa buhay niya? Ba't nyo pinakawalan niya ang taong yan? Wala ka silang mabigay na sagot sa akin. Which is, ang inaasahan ko, Cap Sandy, lahat naman niya nag-aral. Ewan ko saan nag-aral yan mga yan. From the very moment na may vehicular or serious vehicular accident, you have to apprehend that person, you suspect. SOP yan.
Mhm. Okay, sige po, Sir JR, naintindihan namin yung emotion mo. Yung kahit sino ba naman, ganyan ang sasabihin. Kasi nga, sa mo yun eh. Kahit nga iba siguro, yung mere apprehension, mere assessment dun sa nangyari, may mga konti tayo nakikitang failure along the way. Kami ho'y naintindihan namin kayo, emotion ninyo, Sir JR. Relax lang po kayo at kami ho dito ay kahit pa paano, no, tinatawagan natin yung mga kaibigan natin yan, kabrigada na meron ko kayong may tutulong kay Sir JR. Kasi hindi ito maliit na halaga ang kailangan dito. Bungo ito. At ngayon, hinihingi ko po ang dasal ng buong kapusiti sa asawa ko. At sa mga nagmamahal sa kanya, sa amin, sa pamilya namin, dito sa Olonga po. I'm asking for your prayers na for full recovery ng asawa ko. Hindi ko kasi maisip, Kap Sandy, sa lahat na nakikinig, paano nagawang umalis ng driver na yan with clear conscience sa dibdib niya na meron kang binanggang tao na may pamilya. Paano ka nakaalis sa crime scene ng ganun-ganun lang? Alright, sige po. Sa JR at for the meantime, yan lang muna. At kami ho'y tatawag sa Police Station 1 at kakausapin din namin yung pamunuan ng Barangay Palanginan kung anong maaari nilang dapat. Meron silang gagawin tulong dito anuman dito sa pangyayaring ito. So JR, for the meantime, salamat po at kami ho'y nanalangin sa complete recovery ng inyong misis po. So JR. Maraming salamat po sa inyong lahat at I'm praying to God to have my wife to get into a full recovery kasi talagang matindi po ang tama nung asawa ko on this vehicular accident. Talagang malala yung tata. Critical condition po, misis ko ngayon. Okay, salamat po. Salamat po. So, JR, Liera, siya po yung mister ng biktima ngayon nasa ospital. Diyan sa